Dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with a healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa isang konserbatibong bansa tulad ng Pilipinas, hindi maitatanggi na madalas pa ring mailap at tikom ang bibig ng maraming Pilipino pagdating sa usaping mental health. Pero sa kabila nito, aktibo pa rin kumikilos ang pampubliko at pribadong sektor sa social media para imulat ang mata ng publiko sa halaga ng mental health at ilapit ang serbisyo para sa mga nangangailangan nito. At isa nga sa kanilang inisyatiba, ang Mental Crisis Helplines, kung saan one click away na lang ang paghingi ng tulong. Bagay na mahalaga para kay Dr. Kurt Arcangel, isang psychologist. I've been part of the NCMH Crisis Hotline before. So, para sa akin, napakahalaga ng mental health lines, lalo na sa mga moment of crisis. No, for example, lalo na sa Pilipinas, diba? Marami tayong mga, or daanan tayo ng mga natural calamities, lalo na bagyo. No? Ang mental health helplines or hotlines, they provide immediate support. So, sa mga taong walang ibang malapitan or makausap, lalo na sa oras ng pangangailangan. Okay? These helplines are or can offer
emotional and psychological first aid. Para kay Dr. Kurt, nagsisilbing tulay ang crisis hotlines para mabilis na maabot ng publiko ang psychological assistance na kinakailangan nila. Nagkakaroon din anya ito ng positive impact dahil nagsisilbi nila itong karamay sa gitna ng pag-iisa. A professional usually start by creating a safe and calming environment para sa caller. Yan ang number one na dapat tandaan na as a responder. No? They listen actively, alright? Nagpapakita tayo ng empathy at inutulungan natin ang caller na i-regulate ang emotions nila. Paalala pa nito, professional man o hindi, maliban sa pakikinig ay kailangan din nating maging sensitive para tulungan silang maramdaman na totoong may nakikinig at nakakaintindi sa kanilang pinagdaraanan. Gaano man ito kabigat. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Magandang morning! Magandang umaga po. Sa lahat po natin mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, kumusta na po tayo ngayong happy Wednesday morning? At syempre, ika-11 na po tayo sa buwan ng Pebrero. It's February 11, 2026. 3 days na lang. Magde-date na si Jeric. Jeric Sasil, tama ba? Sasil, no? Jeric, Sasil lang ang pinyido mo, no? Diba? Tama ba? Magde-date na si Jeric. Ayan. So, samahan niyo pa rin po ako ngayon pong Happy Wednesday morning, Simbang Baklaran. Dito pa rin po sa ating programang DZRH, Operation Tulong. Operate po yung lingkod, may binauhan. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 10 to 11 in the morning. Alas 10 hanggang alas 11 po tayo ng umaga. Uy, sabi ng Pag-asa, asahan daw natin yung malakas na pag-ulan. Naku po, dyan po sa Visayas at Bicol Region dahil po sa shear line. Ay, kumusta po kaya sa ating mga kababayan? Sige nga po, message po kayo sa ating Facebook page nga. Ayan, message po kayo, kumusta yung ating mga kababayan dyan sa Bicol Region at sa Visayas. Tayo po'y palaging napapakinggan, tinututukan dyan po sa mga nabanggit natin na lalawigan dyan sa Visayas at syempre sa Bicol Region. Ingat-ingat po ating mga kababayan. Kasi meron pong, anong oras ba yung nakaranas ng pag-ulan, di ba? Yung Eastern Samar, Northern Samar, Biliran, Leyte, Albay at Sorsogon. Ayan, kumusta po kayo? Meron pong tinatawag na localized na pagbaha sa mga lugar na urbanized, di ba? So, yung pong mga mabababang lugar o yung pong malapit po sa ilog, at yung pong possible na landslides dun sa mga highly susceptible areas. So alamin natin, nasa linya natin DOST Pag-asa po, ay tayo po yung mga musta muna. Kasi sabi nila asahan daw yung mga malakas na pag-ulan sa Visayas at Bicol Region. At yan po ay sanhi ng shear line. Tama ba, Sir Benny Estereha mula po sa DOST Pag-asa? Sir Benny, good morning. Good morning po, Ms. May. Ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Yes, patuloy pa rin po ang mga pag-ulan dito sa ating bansa dahil po yan sa shear line. No? Mataas ang tsansa ng ulan dito sa Visayas, lalo na po sa may pating Northern Samar and Eastern Samar, at sa may Kabigulan naman, kabilang na dyan itong Sorsogon, Albay, and even Catanduanes po for today. Minsan malalakas yung ulan at nagdudulot pa rin po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Meron din aasahang mga pag-ulan sa may Mindanao, lalo na sa may Surigao del Norte and Dinagat Islands, dahil pa rin yan sa shear line. Mga isolated thunderstorms naman sa natitirang bahagi ng Mindanao. And the rest of Luzon naman, meron tayong amihan o northeast monsoon. Aasahan pa rin ng mahihinang ulan dito sa Camarines provinces, ganyan sa may Quezon and Aurora, habang mga isolated light rains lamang naman or mga saglitang pag-ambon sa natitirang bahagi ng Luzon, and that includes Metro Manila. For Metro Manila, temperature is between 21 to 31 degrees.
Baguio naman po 14 to 22 degrees and wala naman tayo minomonitor po sa ngayon na bagyo or low pressure area. Yan muna latest mula dito sa weather forecasting at Pag-asa. Okay, maraming salamat Sir Benny S. Sareha mula po sa DOST Pag-asa. Ingat-ingat po ha, mga kababayan natin sa Visayas and Bicol region. Walang any namumuong sama ng panahon o low pressure area LPA po. Pero ang prevailing weather system po ay shear line at yan po naman talaga itong mga nakalipas na buwan. Yan po yung nagpapaulan sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Meron na po mga nakaranas ng sobrang taas ng tubig baha, di po ba? Lalong-lalo na po kasabay nung pananalasan itong mga nakarang bagyo. Kaya dun sa ating mga kababayan, again, tayo po'y patuloy na nagpapaalala sa lahat po, Ingat po tayo, ha? Pag kailangan po lumikas na agad-agad. Anyway, mga kaibigan, standby lang po, ha? Tayo po'y mamaya dakuan natin yung ating mga mababait na donor. At lagi-lagi po talaga naman. At meron pa rin po tayong pasyente, sikapin nating matulungan ngayong pong umagang ito ng Miyerkules. Oras natin, 17 minuto makalipas po ang alas 10 ng umaga. Reach Operation Tulong. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, white rose. White Rose Papaya. Wow, white rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ng tamang impormasyon sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. NBC Milliones. NBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang NBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Milliones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes.
Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang no Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Oras natin, 24 na minuto makalipas po alas 10 ng umaga. Tuloy-tuloy po tayo dito pa rin sa ating programang DZRH Operation Tulong. Unang-una muna pasalamatan po natin, yun pong ating pong napakababait at napaka-generous na mga donor kahapon, sapagkat kahapon po ay naririto sa programa pong Damdaming Bayan na Mayor Lacaydeo Macalma, ang Pampamilyang Paaralang Agrikultura Foundation Incorporated, at pinangunahan po yan ng kanila pong mga opisyal, kanilang mga officer. Unang-una muna ang kanilang President Board of Directors, Sir Ray De La Cruz. Hi Sir Ray, good morning. At ganun din po ang Chairman of the Board ng Pampamilyang Paaralang Agrikultura Foundation Incorporated, of course si Sir Leopoldo Paul Titular. Ayan, Titular, kit ng apelido ni Sir Paul. Hi Sir Paul, magandang umaga po. Ganun din po ang Chairman of the Board naman ng Dagatan Family Farm School, si Sir Tony Tanyada. Hi Sir Tony. Ganun din po kay Sir Patrick Gonzalez, ang President ng De La Salle Lipa Batch 82 Golf Tournament Organizing Committee. Maraming salamat po Sir Patrick. Thank you so much. At nakamonitor po silang lahat. Maraming salamat at God bless your generous hearts. Yan, yung inyo pong generosity ay marami pong matutulungan. So, salamat po. Yung kanila pong
na i-shared mula po doon sa kanila pong tournament ay 200,000 pesos at yan po ay sa pamagitan po ni Sir of course General Willie Bonilla and of course Sir Elmer Gorchola. Ayan ang kanilang Oo nga. Salamat ha General Willie Bonilla at Sir Elmer Gorjola. So meron po tayong ayan yung ating mamaya na yung match. Okay, maraming salamat. At syempre, nandito sila kahapon. Nakita niyo naman kung gaano karami sila na talaga namang all-in-one. Yung kanila pong suporta para po sa ating mga pasyente. Ayan. So mamaya-maya po ay magbibigay daan po tayo sa ating pong mga pasyente. Ganun din po ay of course ating ating pasalamatan yung invites ng Rotary International District 3810, 'di ba? Rotary International District 3810 nakamonitor ngayon ang Rotary Club of Cavite Uptown Charter President Sir Kenneth Ko. Sir Kenneth, good morning. Ayan, kami ni si Isa doon nag-celebrate ng birthday sa kanilang sa kanilang Happy New Year. Yung kanilang New Year celebration ay kagabi ng buong district at namit natin yung mga iba't ibang mga presidente po ng Rotary International District 3810 of course sa panguna ng kanila pong Governor Mary May. Nandun na sila yung nandun kagabi. Yan, so maraming salamat po at sa lahat ng mga yung aming table ay sa table ng Rotary Club of Cavite Uptown. Thank you so much. Ang mga host pala ng kanilang tinatawag na District Chinese New Year Celebration ay ang Rotary Clubs of Bagong Bayan, Manila, Downtown Manila, and Quirino, Manila Central. So nandun ang mga last. Nagkita kami ng Governor Lai de la Cruz, Governor Lilian Lai de la Cruz. Hi Gov, good morning. Sabi niya, lagi akong nakikinig sa inyo. Nakamonitor. Hi Gov Lai. Di ba kayo napuyat? Alam ko gabing-gabi na rin sila umuwi Ayan, kaya kagabi pagpasok namin namumula. Pulang-pula yung kulay. So yun po ang Chinese New Year. Ayan remember si Dr. Eric Tayag? Ayan, sa Rotary po siya. Siya po yun nanguna dun sa kanilang sayaw. So yan yung table. Ayan, of course. Maraming salamat Sir Kenneth Ko. Ayan, ang team ng Sir Kenneth ang nag-invite sa atin of course lahat marami tayong mga partnership. Isa lamang ang Rotary Club of Cavite Uptown sa madalas nating nakakasama because sila yung mga nagpo-provide ng mga pangkabuhayan package showcase sa ating pong mga piling beneficiaries. Ayan na ating pong sinusubaybayan. So punong-puno po, I think parang in-announce kagabi more than 500, almost 500 attendees. Hindi pa sila kumpleto nung lagay na yan. Kasi I think there are more than 100 Rotary clubs sa ilalim po ng Rotary International District 3810. Sir Jimmy, nandyan, sina Sir Jimmy Ocampo nandyan, sina Miss President Kath, mga UCP ngayon United Chosen President, si President Kath, and of course si Sir Romel Rojas, the Popol. Yan, maraming mga naririyan na mga partners natin all throughout dun sa kanila pong mga projects at sa kanilang mga program. Ayan. So Happy New Year sa lahat po ng ating mga partner Rotarians. Thank you so much. Di ba bigay na bigay si Dr. Eric Tayag. Ayan po. So, Happy New Year sa lahat po ng ating mga partner Rotarians. Tuloy-tuloy. Ayan, bumabaha po ng tikoy doon kagabi. Ayan, tuloy-tuloy po yung kanilang pagtulong sa lahat po ng ating mga kababayang nangangailangan po ng tulong. And through us, ayan si Sir Kenneth ko po yun. And through us ay talaga namang dumadaloy yung kanila pong tulong din sa ating mga beneficiaries, sa ating pong mga kababayan, mga listener. Ayan. So yan po si Governor Mary May Rodrigo. Ayan. Okay, thank you so much sa pag-table hop kagabi Governor Lai de la Cruz.
Maraming salamat. Parang di ko nakita yung ibang mga president. Siguro nandun sila sa loob-loob Dito lang kami sa bungad But anyway po, congratulations. Congratulations and Happy New Year. Ayan, of course sa Chinese community. Yan po yung kanilang district Chinese New Year celebration. Sandali po lamang, babalik tayo ang ating pong pasyente. Sikapin nating matulungan maya-maya po lamang dahil tayo po ay magbibigay daan sa isa nating pasyente, 65 years old, isang senior at siya po ay taga Caloocan City. So sikapin nating matulungan mamaya si Nanay Angelita Gutierrez Ferolino. Oras po natin, 31 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV.
Umaasa ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Binauhan sa DZRH Operation Tulong. Oras po natin, 40 minuto na makalipas ang 10:00 ng umaga. Hi Govlay, talaga si Govlay. Oo, ka-PM, kausap ko si Govlay ngayon. O kasi meron tayong yung ating Valentine's celebration ay ilalaan po natin bilang partner po sa mga batang may HIV, This coming Sunday po 'yan at sila po yung lagi-lagi every year na ating pong nakakasama bago po or after mag Valentine's Day. So ito po yung mga batang ipinanganak na may HIV and then from 2 years old to 18 years old. So marami po tayong mga makakapartner at tayo ay natutuwa. Ang mga Rotarian ay lagi din nandyan. Of course, ang Rotary Club of Malati Prime ni Sir Jimmy Ocampo, ayan, sina Ma'am Kathy yata is magjo-join. And of course, Sir Kenneth ko. Sir Kenneth, sige, send ko po yung details later at tayo po ay mag-iipon kasi yung mga bata, meron silang mga munting wish list na nais nating mabigyang pansin of course every year at the same time ay mapasaya
doon po sa pagkakataon na ngayon po nga ay Valentine's month or Pumefeb Ibig month. So makakasama po natin sila this coming Sunday, ang team operation tulong with all our partners. Yan sabi ko kay Govlay, sama ka. Mga kaibigan, pasyente po natin 65 years old, si Nanay Angelita Gutierrez Ferolino. Si Nanay Angelita po ay may 3 anak. At tumutulong po itong mga anak nila ng pangangailangan sa kanilang mga parents. Ayan, wala na pong trabaho si Nanay Angelita. Of course, senior na pati si Mister. Pero siya po yung nagpapagamot. At sinasabi na yung kanyang diagnosis po ay controlled naman. Type 2 diabetes. So alamin natin, hindi daw nila mabili yung kanilang gamot kasama yata si tatay dahil wala naman silang pagkukunan. Of course, sila po ay may edad na, nakakahingi po sila ng tulong sa DSWD, pambili ng gamot at sa kanila pong local government unit doon sa social service ng Caloocan City Hall. So, yung kanya pong mister na-stroke. Di na po makalakad. At umiinom na rin po ng mga gamot. So kausapin natin si Nanay Angelita Ferolino. Nanay Angelita, magandang umaga po. Good morning. Magandang umaga rin po, ma'am. Oo, kumusta ka na, Nanay? Anong tawag sa... Nandito po ako ngayon sa Dr. Jose Rodriguez Memorial. Naka-schedule ang pick-up po. Ngayong araw na to, andito po ako, lumabas lang ako kasi di ko kayo marinig masyado doon, maingay. Sige po. Sige, Nanay. Nanay, teka muna. So, meron kayong schedule ngayon na check-up. Tama po? Opo. Oo, kaya lang, nakapila po ba kayo? Sorry po ako, babasahin po sa akin kung ano po ang result. Okay, nakapila po. Panibagong resita na naman po ako, pero hindi ko po nainom yung lahat na una kasi kulang ako walang pambili. Kasi ang asawa ko di rin nakainom ng gamot. Opo. Nanay, nakapila po ba kayo dun sa loob ng ospital? Opo. Pang-ilan? Pang-ilan? Ay madaling araw pa po ako dito kanina kasi naka-schedule na po kami. Kaya madaling araw na ako pumunta. Pang-ilan po kayo? Number? 33 po. Wala pa pong mga doktor. Ngayon pa lang pong tanghali magdadatingan. Okay. So meron namang pumalit muna sa pila. Meron ka doon? Meron po akong kasama na kapitbahay na tinutulungan ko rin po maglapit sa mga kasi hindi siya marunong magsulat. Ako po ang nag-aano sa kanya. Inaalalayan ko rin po. Uy, pareho kayong may sakit sa mga anak po ninyo. Wala po bang nakakasama kayo? Ang anak ko pong babae, 5 po ang anak. Puro estudyante. Wala rin po siyang purpose. Walang abot kami. Wala po talaga kasi dito po sa lugar namin, pinipili lang ang mga kamag-anak. Yun ang nabibigyan. Ay, ganun po ba? Sige, sabihan natin dyan sa lugar ninyo, sinong namimigay ng ayuda? Yung mga may inuutosan sila siguro sa mga leader, ganun. Gusto din naman namin magka-member, hindi po kami nakukuha. Kaya nagtiis na lang kami mga po sa public nag-aaral. Pero awa ng Diyos, katalino sila. Kaya lang. Ay, salamat naman. Hindi talaga. Sino po ang hindi nagsasama sa inyo sa listahan ng ayuda? At yung mga leader po. Hindi, saan po yan? Leader sa barangay o leader sa community? Sa ano? Sa halimbawa, sa purpose, mayroong leader, yun ang mag-iikot. Mayroon din po, kasi po inuuna ang kamag-anak. Naku, teka lang, pero kayo, ibig sabihin, hindi kayo kasama sa purpose? Hindi po, wala. Ang anak ko dapat po ang mag-aano kasi wala naman, hindi naman siya inaano dito. Ay, mag-apply. Sige, patulungan natin yung anak nyo kay sa aming executive producer, si Miss Wina Hesoro, ha, Nanay. Mamaya kunin natin yung detalye, ha. Kasi kung ganyan dapat for peace, 'di ba? So alamin natin sa DSWD. Alima po 'yan, yung bunso ko po, grade 2 pa lang. Ang pangalawa sa bunso, grade 5 pa lang po.
Sige nga, ipiwi na. Tanungan natin dun sa sa DSWD, yung 4-piece na yan. 5 yung anak na pinag-aaral daw. Sige nanay, so ang kapisan po ninyo ngayon ni tatay na na-stroke ay yung isa ninyong anak na may Yung 5... binata po na tsaka nandyan po ang apo ko sa aming bahay kasi po wala po silang pang-upa sa bahay, pinaalis yung anak kong babae. Opo. Pinaalis po ng pinag-upahan kasi di nakakaupa kay tama lang din ay sa dami nga po ng anak. So ngayon po, ang kasama ninyo sa bahay ay isang anak nyong binata. Tapos yung isang po siya trabaho. Okay, tapos yung isa nyong anak na may 5 anak. Tama po. Yun lang. So sila yung kasama ninyo sa bahay ni tatay. Opo. Sa yung po bang siyam po kami sa bahay. Okay, so yung pong bahay nyo ba ay sa inyo na ba yun o inuupahan nyo rin lang? Matagal na po kami dyan, tabing sapa po kami, eksislat. Dahil maaari daw po sabi ng NHA, kung may project daw po, pwede kaming paalisin. Bibigyan lang daw kami ng malilipatan kung kailangan na daw ng NHA. Kaya NHA po ang nag-ano sa sige mga po. lote. Hintayin ninyo at matanong din natin baka, 'di ba? Baka on the way na yung ganyan. Anyway, nanay, anong tawag sa iyo, nanay? Nanay Angge? Angie po, Angie ang tawag nila sa akin. Sasabihin ko sana nanay Angge. Okay lang po, kahit ano ba itawag sa akin, hindi po ako nagagalit. Una po, matanda na ako, hindi po bagay sa akin mag-arte kaya naman ako arte. Hindi, nakikita ko kasi yung picture nyo eh. Mukhang namamasayahin ka, nanay Angge eh. Hindi, ano po ako, old fashion po ako. Oo nga, mukha nga. O sige na nga, nanay Angie na lang para medyo sosyal tayong dalawa. Sige, sosyal. Oo, nanay Angie, ganito po. So, yung pong inyo pong mga gamot, maintenance yan. So, yan po yung inyong laging hinahanapan ng tulong, no? Pinansyal. Oo. Kasi yung mga anak ninyo, sabi nyo nga may mga anak ni katulad niyan, 5 yung anak. Opo, ay minsan pa nga po, pag may sobra-sobrang nabigay kung ayuda, halimbawa may nagbigay, naibibili ko pa minsan ng sa mga bata kasi katulad ngayong araw na to, sa picture daw, graduating yung sa first grade 10 ko. Aywan ko kung makapagta picture kaya hindi daw picturean yung walang 550. Sabi ko, wala naman ako may bigay. Wala naman, wala pang kira. Sabi ko, pwede naman yata, walang tuga-tuga, hindi naman importante yan. Oo. Anyway, di bale nanay Angie, ganito ha, so ang iyong pangangailangan ngayon ay para sa mga gamot mo, parang gusto mo maidamay na rin yung ibang gamot ni tatay. Anong pangalan ni tatay? Mario Perolino po. Si tatay Mario. Ha? Oo. So para mabigyang daan natin 'yan, since nandiyan ka para makabalik ka na dun sa pila mo kasi sabi mo yung pila mo laboratory, tama? Hindi, tapos na po, babasahin na po babasahin ng doktor. na lang. Libre naman po dito ang laboratory sa Ay, mabuti naman. Oo. Kasi senior po kami, pareho po. Oo. Ang asawa ko po sa 18 pa ang laboratory niya. Oo. Okay, nanay, saglit lang ha. Diyan ka lang. Huwag kang aalis at meron lamang tayong bibigyang daan na napakahalaga. Flash Report! Flash Report! Naku mga kaibigan, meron daw pong nahulog sa LRT1. Alamin natin ang detalye niyan at nandyan na si RH5 Val Gonzales. Val, paano nahulog, Val? May mula doon sa mataas na bahagi nitong LRT1 Fernando Poe Jr. Avenue Station ay nahulog dito sa kaba ng EDSA malapit sa kanto ng Muñoz. Itong isang lalaki sa inisyal na pagsisiyasat ng mga gwardiya dahil hindi pa dumarating yung mga police ring. Isang estudyante itong biktima na naka-uniforme pa. Matinding traffic na ngayon ang nararanasan dito sa northbound ng EDSA patungo ng Balintawa, Kanta Monumento. Dahil sa mismong kahabaan ng EDSA northbound, bumagsak itong lalaking estudyante. Duguan, kung makikita dyan sa ating larawan at video, okay, ay duguan itong lalaking ito na bumagsak o nahulog mula ron sa taas.
hindi pa malaman kung paanong nahulog itong lalaking niya ito. At batay doon sa identification card na nakuha dito sa biktima, ay isa siyang estudyante ng Philippine Christian University. Sa ngayon ay matinding traffic na yung nararanasan. Halos sa usag paguna, itong nararanasan dito sa bahagi ito ng kahabal ng EDSA, dito particular na dito sa Fernando po Avenue extension ng LRT1. Yes, ma'am. Wala pa bang dumarating na ambulansya o any rescue unit? Wala pa, may. Kanina, akala namin yung sinusundan namin isang ambulansya dito papunta, nag-U-turn. Ito, kung makikita ninyo, kung may papakita natin. Oo, nakikita namin, Bal. Traffic na ito. Bal, nakikita namin, Bal. Ganito, yung bang pinanggalingan or yung pinagmulan ng pagkahulog nung estudyante na still unidentified, ay daanan talaga yan ng mga sumasakay ng LRT? Daanan ito Daanan ito. So paano nahulog? May ano siya may harang di ba? Oo. Isa doon sa iimbestigahan ngayon, nitong mga tauhan ng Quezon City Police District. Kumusta yung nakita mo yung victim? Kumusta? Conscious naman? Kanina kumikilos pa ito, may kumikilos pa kanina ito. Kumikilos pa kanina itong so siguro manawagan tayo ng ambulansya. Yung pinakamalapit na ambulansya, Val. Ayan, mapanawagan natin na sana meron na kagad na rescue team. I think EDSA naman yan. Kung makikita ninyo, nasa gitna mismo ng kabana ng EDSA, itong biktima. May ambulansya na na nandito sa lugar mismo. Ito, kung makikita ninyo, ito naglalakad ako patungo rito sa lugar na pinangyarihan nitong dito so may ambulansya. So yung ambulansya nakalapit na. Nahawi na dun sa traffic. Nakaraan na, nakalusot na. Oo. Ito may ambulansya na rito sa lugar. Ayan na. Ito kung nakikita ninyo, yang pinaghulugan. Oo nga. Dito sa television. Ayan. Sino yung mga nasa taas? Mga tauhan ng LRT, mga pulis na yung nasa taas? Mga staff na ng LRT. Yung nandito na rin. Siguro i-assess agad tapos madala agad ng mga rescue. Oo. Mukhang mga sino yung mga pulis na nandyan? Mga taga-Krami na ba yan? Mga taga eto, SIDD, DIDM, District Intelligence and Detection Management. Ayokong ipakita ito, nire-revive pa itong ayokong ipakita yung kanyang mukha, pero itong nakikita ninyo, yung kanyang sapatos. Yes, yung natanggal. Kanyang sapatos ay mayroong isang sasakyan doon sa pinakauna. I don't know kung nasagasaan pa ito dahil gumuhit yung dugo, mga siguro sa pagtaya ko may nasa third floor siya nang galing. Etong lugar na ito, itong nakikita ninyo sa video ngayon, yung live na video natin na yan, ay doon sa pinagbagsakan niya, siguro mga nasa less than 10 meters siguro mga 5 to 10 meters ang layo. So gumuhit yung kanyang dugo. Itong sasakyan na yung makikita. I don't know kung ito yung Val, kung estudyante yan, kung estudyante yan, may mga gamit yan, may bag, pero wala akong nakikitang bag. Tumilapon ba? Walang bag, may. Walang bag. Oo, pero may bag. Yung first responder dito, yung rescue ng kasama natin yung UNCG. Sila yung first responder dito. Okay. Kaya sila yung namamahala, tinitingnan kung buhay pa itong biktima. Yung kanyang sapatos hindi naman lumayo sa kanya. Ngayon lang natanggal na doon sa lugar. Yung third floor na pinanggalingan may, itong pinapakita ko na to, ay yun ay nandun sa service area na ng LRT1. Ibig sabihin nakapagbayad na ng pamasahe sa LRT. Itong so yung mga nagresponde na nandyan ay ayan, meron na tayong nakikita mga police, Val. Oo,
nakakalungkot So, na nakakalungkot. Ito may dumating pang isang ambulansya mula sa Road Emergency Group ng MMDA. At yun ngayon yung titingnan kung may Sino yung mga kumukuha ng picture? Dapat hindi walang makalapit diyan ng mga usi. Yung mga otoridad lang dapat. Sir, dahil itong lugar mismo may pinangyarihan ng kung saan siya, hindi ko magamit kasi yung salitang silangadkad. Although may isang sasakyan dito, pero kung tatalon ay hindi ganito kalayo yung kanyang kababagsakan. Yung lugar mismo na kung saan nandun siya ngayon ay isang maliit na mall. Isang maliit na mall dito sa malapit dito sa kanto ng Muñoz. So, Bal, nire-revive? Ongoing? Ongoing ba, nire-revive? Anong ginagawa ng mga rescuer? Yung rescuer kasi, mga kasamahan natin sa UNTV. Yung UNTV News and Rescue. Yung first responder dito sa nangyari. Wala pang So, ambulansya din nila yung dumating? Wala pa yung ambulance mula sa ospital? Sila yung unang dumating dito. Ngayon 1, 2, 3, 4. 4 na ambulansya na yung nandito. Okay. Pati yung PNP, QCPD. Okay. So, nire-revive pa? Nire-revive? Sorry to say, May. Ayoko lang sabihin na, hindi na siya nire-revive. At hindi na rin kumikilos itong lalaki. Hindi na rin ito nakakakilos ang lalaking ito. Baka meron tayong makausap, Bal, doon sa mga responder? O sa mga otoridad? Ito alamin natin doon sa responder ng sa LRT. Ipapaling ko lang doon sa taas. Kuya, kanyo yung first responder, anong kalagayan ng victim? Dahil halos 30 minutes na. Ayaw lang sabihin, May, na wala nang buhay itong biktima. Kasi so hindi pa dinedeclare, Val? Tumigil na rin sila. Taga UNTV News and Rescue yung kausap natin dahil sila yung first responder dito sa nangyaring... yung ambulance yung isang ambulance, saan yan? Saan galing? Anong ospital? Ito yung ambulance ng UNTV. Yung UNTV. Niya ay sa pribadong kumpanya. Yung MMDA ay nandun sa may pinakaunahan habang itong Project 6 Police Station. Okay, anong desisyon nung mga otoridad na nandyan sa ground? Anong desisyon nila? May ayaw kumpirmahin pero hindi na kumikilos itong biktima. Itong pinapakita ko, May, ito, yung binabanggit ko kanina, yung guhit ng dugo na sinasabi kong siya ay ito mismo. Hanggang doon pa, malayo-layo, May. Ayun, ganong kalayo. So kung malayo, ibig sabihin nakaladkad. May nakakaladkad. Dito, ito yung tinitingnan ngayon ng mga tawa ng MMD na nag-imbestiga. Kasi kung titingnan, May, mula dito hanggang doon, 10 metro. Ang tanong, Bal, kung may nakakaladkad na sasakyan, nandyan ba yung sasakyan na nakakaladkad? Hindi might be hindi yung nasa unahan kasi siya nung isang kotse, di ba? Oo, hindi natin alam kung yun yung nakakaladkad, May, pero doon gumuhit yung dugo mula dito sa lalaking ito na naka-uniforme pa. Okay. So wala pang mga otoridad na gusto. Siguro matanong natin mamaya, Val, yung sa LRT side. Sir, saan ba siya nanggaling? Saan banda? Dito tumalon. Nabangga, nakaladkad. Mga ilang sasakyan yung nakakaladkad? Ayun, yung linya ng dugo. Tauhan ng MMDA yan. So malayo-layo yung lugar kung saan
nakalagkad itong biktima. So sa ngayon, yung mga nandoon sa lugar, kung saan siya nanggaling, nandun na rin yung mga... Okay. So hindi na ginagalaw, Val, no? Hindi na ginagalaw yung biktima na. Well, hindi na... Ano yan? Anong balak nila? Babalikan ko dahil itatakbo hindi ba? na may Ayoko nang lapitan dahil ayun yung biktima sige. medyo... Hindi na siya ginagalaw. Bata pa, Val, no? Bata pa. Bata pa ito. Bata pa. Na base doon sa nakita nating identification card. Okay. Ay isang estudyante ng Philippine Christian University. Opo, kayo po ay? Interview lang natin itong nakakita daw. Sige, Val. Galing siya doon sa taas. Anong nakita po ninyo? Nag-aabang po ako ng jeep park. Val, lapit mo. Hindi marinig. Oo. Val. May sandali lang at ayusin ko lang itong ating Ano daw nakita niya mismo, siya mismo nakakita. Sige, kinukwento, Val, go ahead. Akala daw niya, ang kanyang binabanggit na akala daw niya ay inihagis na damit. Oo. Hindi marinig, Val. Ano yung nakita mo? Paulit. Nung pag-ano po, kasi nag-aabang po ako ng jeep kasi caller po ako. Akala ko po may damit na hinagis. Kasi ang bilis po ng impact eh. Nagulat lang kami, nagsigawan na kami dito dahil nakita na namin yung kotse. Parating, umano na siya, pero hindi naman siya talaga nasagasaan ng kotse. Nasa unahan lang siya ng bumper. Hinano na siya, hinila na siya para makalabas sa bumper, pero hindi po siya nasagasaan ng sasakyan ng kotse na nasa unahan. Opo. Oo. Pero yung nakita mong binabanggit mo, parang hinihagis. Hindi, parang akala ko may naghagis ng damit. Pero, kasi nakaputi. Totally ang nakita rin naman ng mga tao din sa taas na tumalon. Talagang siyempre pagka dito, mo titignan, akala mo hinagis. Okay. Parang hinagis na gano'n. Kasi ang impact na dito ayan yan siya dapat pabagsak Kaya lang naanin na siya ng sasakyan. Okay. Anong pangalan po ninyo, ate? Maria Teresa po. So, barker siya. Barker, oo. Okay, Val. Barker dito sa... Sige, antabayan na natin, Val, yung mga susunod na detalye niyan. At yung identity, lalong-lalo na para doon sa, siyempre, yung mga magulang. Oo. Sa ngayon, dumating na itong mga tauhan ng Quezon City Police District. Meron ding hiwalay na investigasyon itong MMDA dahil sila yung may responsibilidad dito sa daan na ito. At inaalam ngayon ng QCPD at yung iba pang itong MMDA dahil nagkaka-traffic na rito, so magkakaroon din sila ng hiwalay nilang report. Inaalam kung itong kung paano nahulog itong lalaking ito na hinihinalang estudyante base na rin doon sa identification card na nakuha sa kanya. Mula rito sa kahabaan ng EDSA, dito sa northbound ng EDSA, particular na dito sa may LRT 1 Fernando Po Avenue Station. Ako si Val Gonzalez, Diretso na sa Pilipinas, na sa Pilipinas. Flash Report. Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Maraming salamat, Val Gonzalez. So mamaya tabayanan po natin mga follow-up report ni Val, ha. Balikan natin maya-maya si Val. Oras natin, 5 minuto na po makalipas ang 11:00 ng umaga. DZRH number. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan, pag Smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to.
Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste! ACS! May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mx3ph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa DZRH Operation Tulong. Mga kaibigan, wala na po tayong oras at syempre para kay Nanay Angelita Gutierrez Ferolino, bibigyan natin siya ng 2,000 pesos mula po kay Senator Lito Lapid at another 3,000 pesos mula naman sa ating mga partner pa rin sa Manila Travelers Club. Ayan, maraming salamat at yan po ay ating ibibigay sa kanya. Bukas siguro makausap natin siya. Maraming salamat. Pansamantala po tayo magpapaalam. Muli ako po si May Binauhan. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Wina Pearl Hesoro, ang ating EP. At okay, maraming salamat. Babalik po ako alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Award. Thank you sa ating mga OJT. Ano bang school itong mga ito? Ayan, maraming salamat po. Susunod na po, inabangan yung drama love story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection.